Tandaan nyo yan. So, kung nasabi na at dumulas na kay Norman, na siya'y pagancho-gancho lang, ulitin nga natin. Pag ako naging presidente, yari sila lahat. Di ba? Oh, gancho-gancho lang. At least di magnanakaw. Ibig sabihin, no, dyan din mo siya patungo. Kasi tandaan nyo, minimum may 5 years, may 3 years ang i-stay mo sa paglilingkod if you win. Sa lohika ni Norman, hindi naman po pwede na sa loob ng 1 taon, patuloy ka sa paggancho-gancho lang. Siyempre next year, iba na. Kasi alangan naman na, ganun pa rin ang makukuha mo next year. Siyempre, gusto mo ng more. Tama? Oh, magiging million-million na, magiging billion-billion na, bago siya umalis, mali-maleta na. Ganun din. Salamat, Norman, ha? Kasi wala sa bibig mo talaga nahuhuli ang lahat-lahat ng katarantaduhan mo. The best ka talaga, Norman! Isa kang malaking tukmol. Tinanong mo ng isang viewer si Norman. Boss, Fred Perry ba yung suot mo? Oo naman, Fred Perry, ano? Puti, ayan, Fred Perry. Diba? Wala naman ako ibang polo, Fred Perry lang. Oy, Fred Perry, bayad kayo, ha? Na-endorse ko kayo. Akala ko ba dati sabi mo, endorser ka ng Fred Perry at babayaran ka, sabi mo, kada taon ng 1 milyon. Man Steel, huwag ka na mag-alala. Alam mo kung bakit? Nakakuha ko ng contract sa Fred Perry. 1 million pesos years endorsement. Dito, mga ka-hombre ko, matatawa tayo. Kasi ayan ang sabi niya. Tapos ngayon, mga ka-hombre ko, ang pinapalabas na niya, kailangan siyang bayaran ng Fred Perry kasi ini-endorso niya ang damit ng Fred Perry. Oy, Fred Perry, bayad kayo, ha? Na-endorse ko kayo. Norman, alam mo, may mga kilala ko mga milyonaryo, bilyonaryo na minsan nakakapagkwentuhan kami. Nagkaroon ako ng chance na makipag-network with them. And minsan, napapag-usapan namin yung suot mo na Fred Perry. Alam nyo, mga ka-hombre ko, ito sa totoo lang. Dati, ito sa lahat ng mga nakausap ko ng mga milyonaryo, bilyonaryong talaga, marami daw sila at gusto daw nilang disenyo ng Fred Perry. Pero simula daw nang ginagamit na ni Norman ang Fred Perry, pumangit na daw ang imahe ng Fred Perry dito sa Pilipinas. Ayan ang totoo. No? Kaya ayaw na nilang bumili ng Fred Perry. Kasi para bang naaalala ng mga tao, yan yung suot ni ganito. Pumapangit. Yun talaga ang naging trademark ng Fred Perry, si Kulaong. Meron kasing kapag nagsuot, katulad nito, si Rafael Nadal. Hindi siya pinapirma ng ng Nike. Parang ilang years yata yun. 12 years, 18 years siyang endorser ng Nike, si Rafael Nadal. Ngayon, nung year na 2014 yata yan, hindi ko na matandaan kung anong exact year, hindi siya ni-renew ng Nike. Ngayon yan, parang ang laking issue niyan eh. Kasi syempre si Rafael Nadal, bilang isa sa mga magagaling talagang atleta sa tennis, Rafael Nadal yan eh. Kumbaga, sa basketball, may Jordan. Sa golf, may Tiger Woods. Ganun yun eh. Sa running, o sa, yung marathon ba yun? May Usain Bolt, di ba? Ngayon, Rafael Nadal, talagang kopo niya yung game na tennis. Lagi nagcha-champion niya. Pero nung 1 taon na yun, hindi siya pinapirma ng Nike. Parang pinutol na yung kontrata, hindi na pinapirma. Alam niyo kung ano ginawa ng isang kumpanya? Kilala niyo itong kumpanya na to. Actually, favorite ko nga ngayon yung mga damit nila kasi ang kakapal. Makapal na malambot. Saka talagang kapag suot mo, kasi ang gusto kong damit, yung kapag, yung lampas dito sa siko. Ganda ng cutting nung mga damit na yun. Alam niyo kung ano yung damit na in-endorse o kinuha si Rafael Nadal para i-endorse niya yung kanilang brand? Uniqlo. Pumasok doon sa tennis, tennis sa ano tawag dito? Yung sa tennis court na yun, pumasok. Hindi niya suot ang Nike. Nung pumasok siya, ang suot niya, Uniqlo. Walang press release, walang pasabi na ako'y magsusuot ng Uniqlo na tatak ng damit. Nag-boom yun, yung Uniqlo.
biglang nag-boom. Alam niyo, may-ari ng Uniqlo, parang 12 times siyang na-bankrupt, parang ganun. O parang ganun, basta laging palpak yung kanyang mga negosyo. Parang 11 pala. 11 times siyang nagsara ng kanyang mga negosyo. Nung doon sa Uniqlo, doon siya naging bilyonaryo. Dahil sa tulong din nitong si Rafael Nadal. Nagulat yung mga tao. Uniqlo. Mga tao pagkatapos ng game, nagbilihan ng Uniqlo. Ngayon, kasi Rafael Nadal, maganda ang reputasyon, atleta. Si Kulaong, kriminal. Nagsusot ng Fred Perry. Parang pili ko, naku suot ng kriminal yan yung Fred Perry yan. Tapos, suot ng, manggagancho. Diba? Kaya parang, ang pangit magsuot ng Fred Perry. Actually, nung nasa Mega Mall kami, tumingin ako ng isang Fred Perry damit. 8,000 ang isa. Parang plain lang. Simple lang na damit ng Fred Perry, 8,000. Kahit may pera akong 8,000, let's say, kaya kong bilhin yun. Regalo ko sa sarili ko, parang gano'n na, makapagsuot man lang ako na mamahalin. Hindi ko gagawin. Ako ito, katulad nito, Jordan na to. Parang 5 taon na yata sa akin to. Sa Malaysia pa to Tagal na nitong damit na to. Sa Jordan sa Malaysia ko to nabili. Ang nito, ang mga damit ko, puro sale. Ngayon, siguro Uniqlo ko mga 10. Nahilig ako sa Uniqlo. Ewan ko kung bakit. Okay pa yun, Uniqlo. 700, 800. Minsan nga, nakakabili pa ako 400 Yung mga broken sizes na. Hindi nakakahiya, di ba? Katulad niyan, si Kulaong, nagsusuot ng Fred Perry, talagang madidikit pangalan mo na ka kay Kulaong. Parang pag nag-Fred Perry ka, Kulaong Kasi meron nga pong isang nanay diyan na kada uuwi galing ng Amerika. Fred Perry ang pinapasalubong kay Kulaong. Yun yung may-ari ng ng kondo. Na sinasabing binenta daw ni Kulaong. Hindi ko sure kung ano yung kung ano talaga istorya noon. Pero sabi nga, yung si Kulaong ay parang pinatira nila dun sa kondo. Ang ginawa naman itong si Kulaong, binenta pa. Kaya marami pong Fred Perry si Kulaong kasi nga itong nanay na to, laging nare-requestan ni Kulaong ng Fred Perry. Kaya nga magkakamukha ang mga damit ni Kulaong na Fred Perry. Marami talaga siyang Fred Perry. Bigay nung mami na yon. Si mami na ang apelido Perez. Ang alam ko, namatay yung asawa niya last 2023 ba o 2022. Nagkaka-chat pa kami noon at sinasabi nga niya sa akin na kamatayan ng kanyang asawa ang sama ng loob kay Kulaong. Yun yung sinasabi sa mga nabalitaan ko yan Yun din yung nagsabi na parang 52 million ba yung nadali sa kanila ni Kulaong. Hindi ko alam kung paano nadali, kung sa investment, hiningi, inutang, hindi ko alam kung paano. Pero yun yung nagkukwento nun. Okay, Joka, lakas mang aning nikap ninyo. Koshikode, oo nga. PJ, pag perjury po ba ang kaso, may bail ho ba? Opo, may bail po. Resting. Long time no see Resting long time no look nga. Matcha Mochi. Gising pa si ate Matcha Mochi. Okay. Shoot sa Prague pare yung suot ni Kulaong. Yun namang yung meron akong nakita yung Lacoste.
Putya, mahal din. May 10,000, may 12,000. Ako, okay na ako sa mga Uniqlo. Nako. Actually, di ako marunong magsuot ng mga may kwelyo. Ayoko na may kwelyo. Ewan ko kung bakit. Pag may kwelyo, ganun ako ng ganun. Parang hindi ako komportable. Tapos yung, di ba yung mga damit, may mga etiketa yan sa likod. Alam niyo yung mga etiketa sa likod dito? Ako ginugupit ko yan. Yung ilan kong tribal, wala nang etiketa dito. Ito kasi Jordan, katulad niyan, print lang, naka-print lang yung etiketa, hindi yung nakausli na parang Makate. Ayoko nun eh. Okay, Shootsat. Ay, Ate Corazon Duyugan, hello po. Shootsat, nakakaya nga na isinuot ni Kulaong yung Fred Perry. Sa UK, naging symbol yan ng mga hardworking class noon. Si Kulaong, criminal class eh. O, yun. Ate Iloy, may impact kasi talaga. Kaya nga endorsers eh. Kay Manguten, sus, ano kaya ikahihikayat? Hindi pa siya marunong magdala. Walang kadating-dating. Saka isa pa, di ba dugyuted? Naka-Fred Perry ka, singa ka ng singa. Dahak ka ng dahak. Ate Iloy, ganun pala, meron siyang pinakita sa video niya na isang wardrobe yung t-shirt niya na yun. Saan niya kaya dinala yun? Hindi lang natin alam. Jonahi, pinatira ka na, binenta pa niya ang kondo. Gago talaga. PJ, salamat Mac. Ngayon ko lang po nalaman. Mac K. Carpio, hello po. Mac tagless tawag doon. Okay. Hindi ko po alam kung anong tawag doon eh. Pareho tayo. Ayoko ng may name tag. Ang Kate. Ginugupit ko rin. Makati nga. Kaya yung Fred Perry, masisira talaga dahil kay Kulaong. Pero syempre, hindi naman nila pwedeng pagbawalan na isuot yan. Sabihin nila kay Kulaong, bawal yan. Huwag mo na isuot yan. Nasisira kami. Hindi naman pwede yun. Pwera na lang kung sisiraan ni Kulaong ang Fred Perry. Katulad nun, sinabi ni Kulaong na may kontrata siya sa Fred Perry, 1,000,000, isang taon. Ayun, dun siya pwedeng siguro ewan natin kung pwede siyang makasuhan ng Fred Perry kapag mas lumala pa yung kanyang mga sinasabi. Ravenclaw, hello po. Ayun, salamat po sa pagdating. Nag-like na po ba kayo? Salamat po sa mga nag-like ha. Thank you po. Ilan na ba like natin? Diyos ko, 65 pa lang ang like natin. Ang ito, di ba? Kasi wala tayong magagawa. Ayan, si Boy. Dura-dura. Kahit saan. Alam nyo doon sa Isabela, sa may bahay ni Nanang Reme, kung saan dumudura si Kulaong. Ayun, ako. Dumura sa sa Serbia. Ganun lang kumain ng mga yayakanin. Kadiri. Kadiri, mga ka-hombre ko. Alam niyo, ito ang cost ho, mga ka-hombre ko, for your information, ang isang original na Fred Perry, hindi yung tulad lang sa kanya na Fraud Perry, ay nasa 4 to 10K per piece. Anyway, sinabi ni Gusgusin na... Di ba? Gumasto sila sa akin, pero in fairness, sa sobrang dami daw na nag-franchise, talagang sabog daw. 75,000 daw yung nakapila doon sa kanilang messenger na magpa-franchise ng Taragis. Di ba? As in, grabe, sabog daw. Imagine niyo mga ka-hombre ko, 75,000 ho ang gusto daw mag-franchise ng takoyaki. Sa sobrang dami daw na nag-franchise, talagang sabog daw. 75,000 daw yung nakapila doon sa kanilang messenger na magpa-franchise ng Taragis. Napakatindi kong sinungaling talaga ng hinayupak na to, mga ka-hombre ko. Samantalang ang Jollibee ho ay meron lang... Aba, mga ka-hombre ko. Imagine niyo ho, mga ka-hombre ko, kung ang isang pa-franchise ay siguro nasa 100 to 150K kasi cart lang naman yun. Sabihin na natin na 150,000 pesos, mga ka-hombre ko, isang cart ng Taragis. Okay? Kalkulahin natin.
1.125 billion pesos ho mga kahombre ko. So in short, Norman, dahil sa'yo, naging super billion trilyonaryo na si Carl Kion. Oy, Carl, walang niya. Ano naman? Baka naman. Huwag mo makakalimutan, magkaibigan din tayo dati, lalo na nagsisimula pa tayo, di ba, sa mundo ng social media. Tayo-tayo rin lang ang mga magkakahut-hutang dila, di ba? Aba, please naman, total, bilyonaryo, trilyonaryo ka na pala, ginawa ka palang ganon ni Norman Mamoy. Sa sobrang dami daw na nag-franchise, talagang sabog daw. 75,000 daw yung nakapila doon sa kanilang messenger na magpa-franchise ng Taragis. Abay, dapat lang. Ikaw magbibigay. Akin na, yun nga yun nga Pasko't bagong taon lang eh, daming bumabati sa'yo, maglalag na yung messenger mo eh. Puta, 75,000 pa, nakapila sa messenger. Hindi mo na mapipindot yan. Hindi mo na magagamit yung messenger mo, ga. Oh, talaga to. Kahit 5 million lang, alam mo na, di ba? Please! Meow! Nag-post to ang kapatid ni Gusgusin at sinabi niya na, Eto nga po talagang si Kulaong, baboy talaga, burara. Walang table manners. Ayan, si Ate Bergie naka-lunch. Naglalat si Ate Bergie. Oo nga pala. Ate Michelle, ikaw ba? Nag-umaga ka na ba? Ano ba sa inyo? Alas 11. 11:43 dyan sa inyo. Ikaw ba kumain na ba? Naku talaga to si Kulaong. Ravenclaw, hello sa'yo ha. Kasi si Kulaong, dahak ng dahak. Dura ng dura kung saan-saan. Diba? Tapos may etiquette decorum pa siya nalalaman. Diyos ko po. Ako waiter noon. Dun sa pinagsingahan niya doon o pinagduraan niya. Itatapon ko na yun. Di bali na kulang ang inventory. Baboy eh. Ate Iloy, nga, sabi ko nga doon niya siguro natutunan yung table habit. Buset. John Ahib, walang table miners. Mine. Yung ba yun? Kakaso ka yan, kaloka, Ate Abby Marquez, diba? Big Mama, kakadire. Ate Iloy, doon kasi kahit, matutuyo lang sa putek. Ay, nako, pasensya ka na, Kuya Henry. Alam mo naman, idol mo. Parang laging may ligaw na canyon eh. Loose cannon eh. Kung saan-saan loose cannon si Kulaong kung saan-saan dumudura. Ay, nako. Nakakadiri naman. Yun nga, PJ. Ate Agnes, tuwan-tuwa. Si Kulaong, barbaryo. Barbaryo. Barbaro yata yung tawag doon. Di ba? Barbaro. Barbaryo. Lang yan. Natawa ko sa Easy Fix. Kuya Henry, ikaw nga mag-jacket kay PJ. Okay. Okay, Alma Irenia. Mac, di ako makapag-like watching. Di ako makapag-like yung heart dito sa comment section ko. Okay po. Sa taas daw po yung like button niyan. Ayan, si Suabe ng Taiwan. Ayan, shoutout po. Binibilot pa daw. Binibilot pa ng dila. Langya ka talaga. Kasing tabi na lang po sa kumakain ha. Gusto pa niya bola. Parang talaba no. Neil Siang, trilyonaryo ni hindi man lang magdala ng panyo. Kasi baka kahit siya siguro nadidiri sa ginagawa niya. Messenger na magpa-franchise ng Taragis. Abay, dapat lang. Ikaw magbigay ng konti. Kahit 5 million lang, alam mo na. Di ba? Please! Meow! Nag-post to ang kapatid ni Gusgusin at sinabi niya na, Palem! Huwag mong perwisyuhin ang buhay ng mga magulang ko. Tahimik silang namumuhay. Wala kang ambag, puro kayabang sa ibang tao. Sige, yapakan mo ako! Nang makita mo hinahanap mo, isa kang perwisyo sa buhay namin. Sorry, natatawa lang ako. No? Kasi parang galit na galit po yung bakla. Galit na galit po, mga kabro. Sobrang tindi nito. Dahil sa'yo, kahihiyan ang inaabot namin. Sabi ho yan ni Pastor Jam
Antonio Mangusin, mga kahombre ko, ha? Kapatid niya ho yan, mga kahombre ko. At halatang halata naman. Tingnan niyo naman, mga kahombre ko. Paano na mo masasabi na hindi ito magkapatid? Paglapitin mo nga! Grabe, mga kahombre ko. Tignan niyo naman, ino-override na ng ating si Biblet. Putang ina, wala akong pinag-iba, mga kahombre. Iisa lang ho, hulmahan. Hulmahan, inidoro yan, At aba, nag-react ho dito ang kuya na si Gusgusin at sinabi, Yung kapatid mo, bida-bida no? Sino kapatid? Baka nakikikapatid yun. Ang tanong, kinikilala ko ba siya? Oo. Yun ang tanong doon. So wala siyang wala siyang bida-bida. Kahit magbida-bida siya, pakialam ko sa kanya. Hindi ko nga siya kinikilala eh. Flashback. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Yung anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Jose Marie Antonio. Pangalan niya lang yun. Hango doon kay Lolo Jose Mar Antonio. Siya kanya ginawa, Jose Marie Antonio. Pangalan niya yun, Jose Marie Antonio. Sambuo yun. Jose Marie Antonio, pangalan niya yung buo na yun. Tapos Antonio yung middle initial niya, Mangusin yung apelido niya. Kaya tunay niyang pangalan, Jose Marie Antonio, Antonio Mangusin. sa post naman ho ni Jam na ito, nakuha niya rin mag-reply sa ibang mga comments. Siguro nga, hindi mo kapatid talaga kasi kung may karapatan ka sa magulang mo, may karapatan din siya at bukod noon, mas panganay siya sa'yo. Kung may karapatan ka, may karapatan din siya, anak din siya, di ba? At panganay pa. Pero wala siyang ambag. Anong karapatan na pinagsasasabi mo? Nung nagkasakit ang magulang namin, asan siya? Di ba nagyayabang sa iba? Ganun lang yon. Galing ni Pastor nung panahon ng kasikatan ni Norman, utol dati paldo-paldo sa mga OFW. Dati suportado ka kay Kuya Norman mo dahil pumapaldo ka rin ngayon. Dahil wala ka na nakukuha, tinataboy mo na at kahihiyan na ang idinudulot. Bakit di ka magbasa sa mga unang post ko? May masabi ka lang din. Hilig kasing makiride sa storya kahit walang alam. Medyo naintindihan ko dito si Jam, mga kahombre ko. Kasi ang dami ring mga kupal sa internet niya, no? Unfortunately na basta na lang makakomment. Wala naman talaga silang idea sa nangyayari. Wala lang. Nagsasalita lang ng gano'n. Nagmumukha tuloy silang tanga, di ba? Kung titingnan mo, tangang-tanga ho itong tao na ito. Itong Haybert Carusa ba to? Yan, no? Di ba? Nakakahiya. Tas isa pa, ang gamit niya dito na profile pa ata ng anak niya. Nakakahiya, di ba? Dapat guys, before commenting, dapat make sure, alam mo yung storya. Kasi stupido kung di mo alam. Kasi mapapahiya ka talaga. Yan, tulad yan, publicly available, wala na. Postable ka ngayon. Yun ang problema, di ba? Think before you click, man. It's very important. Sabi ni Epalem, yung mga anak daw ni Nanang Remy ay nasa ibang bansa at may anak pang prinsipal. Kaya malaki daw ang pera ni Nanang Remy at tatang monthly. Totoo po ba yun? Totoo, may pera sila natatanggap. Hindi para kay Epalem. Oh my goodness, ang gulo. Wala naman akong problema kung mag-live siya maghapon magdamag. Pero yung ipangalanda kanya magulang ko, tita, iba ang magiging impression ng mga tao. Gaya niyan, ang tatang ko nakayapa. Ang tingin ng iba, sobrang naghihirap. Totoo. Di ba? Ayan ang sinasabi ko. Hindi ba, mga kahombre ko? Parang same lang din ho yan ng logic ng poverty porn. Di ba yung ginawa din ni Norman doon sa naka-wheelchair? May mga tao kasi, mga kahombre ko, na may mga pamilya kasi yung tao na yon. And unfortunately, nakikita ho yan. Kunwari, yung matandang naka-wheelchair, sa momento ng kahinaan niya. And actually, ito yung problema kasi that will forever be in the internet. Yan yung problema, mga kahombre ko. In fact, may point si Jam kasi tulad niyan. Ngayon, Dapat 'di ba? Sabihin mo lang, andyan ang tatay mo, andyan nanay mo. Tapos na, wag mo na ipakita. Kasi nga, mayroong mga tao na isipin, ako, katulad ko, talagang ang unang impression ko, kaaba-aba ang buhay nila Nanang Remy at ni Tatang Gilbert. Hindi totoong Don at Donya. Kasi ako laking Bulacan ako. Alam ko itsura ng mga Don at Donya doon. Alam ko ang itsura ng mga mayayaman sa Bulacan. Ako po, talagang kapag nakita mo, ang yayaman. Hindi magdadamit ng katulad nitong kay Nanang Remy at kay Tatang Gilbert. Di ba? Yun kasi, alam nyo, yun nga yung punto na si Kulaong sumisira sa pamilya niya. Si Kulaong sumisira sa nanay-tatay niya. Pero mo, ipangalandakan mo ang nanay mo, Walker. Tapos tatay mo, sumalo lang ng bata. Tumanggap lang ng anak ng iba. Di ba? Tapos etong kanyang nanang, sasabihin, Donya. Halata namang hindi Donya. Tatay niya, Don.
hindi alatang halata naman hindi doon. Di ba? Pwede namang sabihin, eto nanay tatay ko nandito. Kasama ko nanay tatay ko. Nang, magsalita ka nga dyan. Tang, magsalita ka dyan para marinig ka ng mga manonood ko. Kung gano'n na lang sana, hindi na itatapat pa sa video. Kaya lang kasi, alam nyo, si Kulaong kasi, ang iniisip niya, kada meron siya ipapakita, papaliparan siya. Kasi noon alam nyo, hindi naman sa kapag kunwari, may kasama ako sa vlog, kunwari, katulad nun, yung aking kaibigan, magla-live kami, eto, pang merienda nyo ni ganito. Kapag naman, kunwari, meron akong ipapakita na kamag-anak o kaibigan. Ganun din. Tapos si Kulaong, yun din niisip. Pag pinakita niya, nanang niya, tatang niya, may magpapakulay, may magpapalipad. Yun yung inaayawan ni Jam. Kasi wala ngang matinong anak naman talaga na isasama pa o ipapahiya pa magulang para sa katarantaduhan. Ako, kunwari, nanay ko. Buhay pa nanay ko. O kaya buhay pa tatay ko. Isasama ko sa vlog. Hindi. Naku. Napakaraming mga mapanuring mata dyan. Okay, parang pinagbiyak daw na inidoro, sabi ni Agen. Ano ba naman yan? Okay, Ate Iloy, may katwiran pa yung tukmol na yan. Aanhin pa daw yung table napkin. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.